Hindi ba napapagod ang ulap sa kakaiyak? Kasi ako, napapagod na. Niyakap ko ang sarili nang balutin ako ng sobrang lamig pero hindi pa rin ako tumitinag sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan mapapawi ang sobrang kalungkutan ko. Maapdi na rin ang mga mata ko. Kailan ba ito matatapos? Nang maisip na wala akong magagawa sa pagtitig lang sa labas ay bumalik ulit ako sa aking kama at humiga ulit. Pinabayaan kong nakabukas ang TV kahit na hindi ko yun pinagtutuunan ng pansin. It's been 2 days since I became a zombie. Wala akong pinagsabihan kahit kay Aina o sa mama ko. Para saan pa? This is all my fault. Maybe the decision I made was the roots of my heartache today. Pero bakit pakiramdam ko tama ang ginawa ko noon? Nailigtas ko ang mama ko sa kapahamakan. Ngayon na sinusubukan kong suyuin si Adam, ay tuluyan na naman siyang nakipaghiwalay sa akin. I gasped when I remembered him. His love for me died. Nalanta, nawala ng buhay hanggang sa namatay na. Tunusok-tusok na naman ang puso ko, kung kaya't napahikbi na naman ako. Ito na naman ako. Iiyak ng iiyak hanggang sa hindi ko namamalayan ay nakatulog na ako. Kung araw-arawin ko baka matuyot ako at mawala ng lakas. Pero kung iisipin ko, si Adam Viliaga lang naman ang lakas ko. He gave me a chance to live life, but he also broke me to live life. Kinabukasan ay nagising akong sumasakit ang ulo ko. Shit! Namutawi sa bibig ko habang iniinda ang sumasakit sa akin. Mabuti na lang at hindi ako tinanghali ng gising. Pinilit kong tumayo kahit kay bigat-bigat ng katawan ko. Inayos ko ang sarili at naligo. Kahit ano pang saklap ng pag-ibig ay kailangan ko pa rin bumangon at mabuhay. Pagkalabas ko ng banyo ay hinagilap ko ang aking pouch upang maghanap ng gamot. Meron akong nakita at kaagad na ininom iyon bago pumasok sa trabaho. Good morning, Miss Ashley. Ay, bakit mugto ang beautiful eyes mo? Nahiya ako nang mapansin na Vicky ang pamumugto ng mga mata ko. Pinilit ko siyang ngitian at inayos na lamang ang mga gagamiting kasangkapan. Naibigay na ba ang harina natin at baking powder? Bagkus ay sinabi ko na lang. Alam ko nagtataka siya sa isinagot ko kaya't nakatanga lamang siya at pinapanood ako. Napalunok ako ng madamang katahimikan. Professional akong tao at ayokong mabahira ng personal na problema ang trabaho. Vicky, untag ko sa kanya tiningnan siya. Na-deliver na po ate. Sabi niya at saka yumuko sa cabinet at inilabas ang isang sako. Magmula noon ay naging tahimik si Vicky, lalo na at marami kaming ginawang pastries. Pagdating ng break ay hindi muna ako sumabay kina Vicky para magkape. Nagpaalam akong pupunta sa grocery sa kabila dahil may kailangan akong bilhin. Paglabas ko ng hotel ay napatingin pa ako sa langit dahil sa pagdilim nito. Nagbabadya na naman ang ulan kung kaya't binilisan ko ang lakad para makabalik din agad. Pagkapasok ko ng grocery ay agad kong hinanap ang kailangan ko. Bumili din ako ng chocolates para may makutkot sa sweets ko. Ngunit pagdating ko naman sa counter ay mahabang pila ang sumalubong sa akin. Hala? Ang lakas ng ulan? Narinig kong bitaw na isang babae. Napalingon agad ako sa aking gilid at tinanaw ang labas. Napakagat na ako sa aking labi nang bumuhos ang malakas na ulan. Wala pa naman akong payong. Bulong ko sa sarili. Napatingin ako sa aking pambisig na relos. Mauubos na ang oras ng break time ko. Nasa labas ako ng mall at nagpahina muna ng ulan. Ang ingay ng nililikha nitong tunog. Bawat patak ay nakakatalsik. Patingin-tingin ako sa aking relos. Kapag hindi humina ito, ay susugod na ako para hindi malate pagbalik sa trabaho. Kaya sinicure ko maigi ang hawak na plastic upang hindi mabasa. Grabe, lakas ng ulan. Malamis na tinig mula sa aking gilid ang aking narinig. Napatingin ako sa nagsalitang babae. Nakatingala siya sa langit at tila nag-e-enjoy pa sa pag-ulan. Ngunit agad kong napansin ang simple niyang ganda. Maputi at napakakinis ng balat niya. Ang suot niyang itim na bestida ay lalong nagpatingkad sa balat niya. Tuwid at kulay brown ang kanyang buhok. Bawat detalye ng kanyang suot ay sumisigaw ng karangyaan. Inilabas niya ang kanyang phone at sinilip iyon. Loko yun ah. Sabi niya susunduin ako. Umanda siya sa akin. Sabi niya sa sarili. Mentally chuckled at kawawa talaga nobyo nito. Kung yun nga ang hinihintay niya. Hindi humina ang ulan kaya sumugod na lamang ako.
Tumatakbo akong tumungo sa hotel. Damang-dama ko ang malalaking patak sa aking ulo. Kahit ang pagtakip sa aking ulo na ay tila walang kasilbi-silbi. Nang makasilong sa entrance ng hotel ay agad kong pinunasan ang mukha ko. Para akong basang sisiw. Basa din ang aking balikat at likuran at kahit anong punas ko sa aking mukha ay basa pa rin ito dahil basa din ang kamay ko. Adam! Napahinto agad ako sa aking ginagawa nang marinig ang pangalan na iyon. Agad ko siyang hinanap at halos magkabuhol-buhol ang pintig ng puso ko dahil naabutan ko siyang nakatingin sa akin. Nakapangulos ang kanyang dalawang kamay habang ang kanyang muka ay matigas at seryoso. Huminto ang mundo ko nang makita ko siya. I was hoping nalalapitan niya ako at pagagalitan dahil nagpakabasa ako sa ulan. Mag-aalala siya dahil baka magkasakit ako. For a single moment, nangarap akong babalik siya sa akin at patatawarin ako. Hindi niya kasi ako matitiis. Mahal niya pa rin ako, hindi ba? Stupid. Suddenly, I darted my gaze to the woman I saw earlier. Sumugo din pala siya sa ulan. Halos mapaawang ang labi ko nang kumilos si Adam at nilapitan siya. He immediately wiped the woman's face tenderly. Bagya pa siyang pinalo sa braso ng magandang babae. He smirked. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang puting panyo at ipinuna sa mukha ng babae. His lips were moving like he was saying something. O para bang humihingi ng dispensa dahil panay ang palo sa kanya ng babae. I felt the intimacy between them. Lalo pa nang hapitin ni Adam ang maliit na bawang ng babae at inilapit ang labi sa tenga nito. I winced when I felt the pang of pain in my chest. I abruptly turned down my gaze out of them. Hindi ko na kaya. Bumulusok ang init sa aking mukha at nanlabo ang paningin. Hindi ko ininda ang sakit sa aking lalamunan. There must be something between them. Pagpunas sa mukha, paghapit sa bewang, hindi naman ordinaryo iyon. Lumandas ang naipon kong luha na tila nakihalo sa nabasa kong mukha. Nagdasal ako na sana'y maglaho silang dalawa para maigalaw ang sarili ko. Dahil kung hindi, tatakbo ko sa kanilang dalawa at hahatakin ko si Adam. Magmamakaawa kung balikan niya. But the pain didn't stop. Parang kung sinasaksak nang makitang may hawak na iba ang taong minamahal ko. It was the worst feeling I've ever felt. Miss Ashley? Isang bulto na lalaki ang humarang sa aking harapan at nang makita ko siya ay agad rumihistro ang nag-aalala niyang mukha. You're drenched! I bit my lip nang biglang humangin ng malakas at mga tuga ko sa lamig. Sa aking harap ay hinubad niya ang suot niyang suit at iniikot sa aking balikat. Okay lang ako, Sir Leonard. Sabi ko pero hindi siya nagpatinag. Halika na sa loob at sobrang lakas ng ulan. Sabi niya at inakbayan pa niya ako at animoy inihaharang ang sarili sa buyo ng hangin. Nagpatianod ako sa kanya papasok sa loob ngunit nang tingnan ko ang paligid ay wala na sina Adam pati na ang kasamang babae nito. Umalik ka muna sa suite mo at maligo. Basang-basa ka na. Magkakasakit ka pa. Sabi niya. Okay lang naman ako. Patapos na ang break time namin, Sir Leonard. Sabi ko. I composed myself pero nababanaag pa rin ang pagkagaralgal ng boss ko. Nang tingnan ko siya ay nakakunot na ang kanyang noo. Ako na magpapaalam kina chef, mas kailangan mo makapagpalit ng damit. Are you okay? Sinamahin niya ako hanggang sa tapat na elevator. I swallowed. I nodded. Hindi na ako nagsalita dahil mababasag lang ang boss ko ngunit hinatid pa niya ako hanggang sa aking suite. Kaya bago ko buksan ang pinto ay tinanggal ko ang suit niya at ibinalik sa kanya. Thanks. Inabot niya yun at ngumiti. The radiant from his angled face can make any woman's heart jump. Pero ngayon, all I can feel was pain and heartaches. You're welcome. Get back when you're ready. Huwag ka na mag-alala. He assured me. Ngunit nang makapasok sa loob ay namayani agad ang katahimikan. Inabot ko ang aking damit at pumasok sa banyo. Binuksan ko ang shower pero nang marinig ang pamilyar na tunog ng tubig ay muli ko naalala ang naganap sa ibaba. Hindi ko na napigilan ang sarili at umiyak na ako. I felt the agony in my chest and my heart. Napatakip ako sa aking mukha. Bakit naman ganito kasakit? Ang lagaslas ng tubig at ang aking pag-iyak ang bumalot sa apat na sulok ng banyo. Napapakinggan ko rin ang sariling sakit. Every piece of my heart shattered, and I can't do anything but to cry out loud. At hihintayin ang sarili hanggang sa humupa. I guess there's nothing left.
Nahuli na ako. Wala na siya sa akin. Ayaw na niya. Paano ko ito tatanggapin? The pain was too much. Kinalba ko ang aking sarili at pinilit na ayusin. But I knew I'd come out a monster with a swollen eyes. But I really can't help it, na kahit anong tago ay ganoon at ganoon pa rin ang lalabas. I lifelessly came out from my room, ngunit halakhak at bulungan ang nagpahinto sa akin, only to see Adam and his girl standing outside my suite. Binuksan ni Adam ang pinto ng kaharap kong suite at saka hinapit sa bewang ang babae niya. They went inside that hell room, laughing and giggling. I bit my lip as I felt the familiar pain. Nang isara ni Adam ang pinto, I swear he saw me bago lumapat ang pintuan. He saw me, and yet, he didn't care. Ano pa nga bang ipaglalaban ko? We're over. Mabigat ang loob ay dumiretso ako sa elevator. Nanginginig ang aking kalamnan at pilit na pumapasok ang mga imahe nila sa loob ng silid na iyon. Anong ginagawa nila sa loob ng suite? Are they kissing? Are they wrecking their clothes off? Are they... Nakakabaliw sa galit at sakit sa dibdib. Bago sumabak sa trabaho ay uminom muna ako ng isang basong tubig. Anong gagawin ko? Matuloy na lumipas ang isang linggo. Hindi ko na ulit nakita si Adam. Pero kung minsan ay napapasilip ako sa labas ng suite ko kung pumupunta pa siya doon. Gusto ko siyang tanungin kung may iba na dahil palaga akong ginugulo ng mga namumuo nilang imahe sa isip ko. At kung malalaman ko, paano na ba? Napaiktad ako nang bigla akong sikuhin ni Chef Celine. Ngiting-ngiti siyang nakatingin sa akin. Ashley, may night swimming tayo mamaya sa rooftop ha? Lahat ng staff nandoon kaya pumunta ka. Bonding na rin yun. Pang-relax bago ang convention. Sabi niya, night swimming? Pass muna ako. Tanggi ko. Wala akong sumud na makibonding dahil sa nararamdaman ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Ay naku, walang pass-pass. Pumunta ka. Chance na natin iyon para magamit ang amenities ng hotel. At para ibalandra ang katawan natin, no? Magtupis ka. Ngumiwi ako. Wala akong tupis, chef. Wala din naman akong dala noon. Sus, ako nang bahala sa'yo, Ashley. Marami ako niyan. Hinagod niya ako ng tingin at makikita mo, pag sunuot mo yun, nga sila, tululaway pa. So excited. Pagsapit ng gabi ay iniabot sa akin ni Chef Celine ang pinahiram niyang swimsuit. Ang sabi niya ay sa suite ko na tingnan. I remembered her thin line brows wiggling while looking at me. Halos mapangiwi ako doon. I didn't mind kung ano laman ng paper bag na iyon dahil sabi naman niya ay wholesome iyon. She could be trusted kaya ipinagwalang bahala ko na lang. Habang nasa trabaho ay panayalitan niya sa akin ni Vicky ng isusuot niya. He said he's going to wear a bikini. Napaisip naman ako, maaari ba? At the back of my mind, natatawa na lang ako. Maybe he was not serious though. Hinihilot ko ang aking batok habang papalabas ng lift. It's been a very tiring day. Sa tingin ko habang tumatagal ay parami ng parami ang nagagawa ko. And when I finally reach my suite, I slowly turn around para tingnan ang suite niya. I haven't seen him for a week. Busy ba sila ng bago niyang nobya? Are they traveling? Kasama ba niya iyon sa mga business trip niya? Ipinakilala na ba niya iyon kina Aubrey, Oliver at Tito Conrad? Did he like her? Did he already propose to her? Shit. Ipinilig ko agad ang ulo ko at nang iwas ng tingin. I immediately opened the door and stepped in. I don't want to budge in any thoughts of them. It is slowly killing me. Baka hindi ko namamalayan, unti-unti ko nang sinisira ang buhay ko dahil sa kanya. Baka sa sobrang pagkapit ko ay mabuwang ako at kalimutan ng mga natitirang taong nagmamahal sa akin. Things will get better soon. I've been accepting the closure he gave me. If he was ready to let me go, I should give in. Right? My heart will break into pieces but I know it was already been broken. Hindi pa man ngayon pero balang araw, mabubuo ko rin ang sarili ko. Piece by piece, little by little. Dumiretso ako ng banyo para makapagpalit na. Inilapag ko ang maliit na paper bag sa sink at saka iniisa-isang binuksan ang aking botones. Ang sabi nila ay may dinner na rin doon at dire-diretsong swimmingan hanggang madaling araw. Ngunit paniguradong hindi ako aabot doon, lalo pa at may ihahanda pa raw na inuman.
I opened the paper bag and yanked out the swimsuits. Nakuha ko ang kulay dilaw na bikini. No way, I murmured, but my mouth fell apart nang niladlad ko ang pinahiram ni Chef Celine. It was a bikini. Alright, pero parang hindi makatarungan dahil puro strings ang nakikita ko at kapiraso lamang ang matatakpan nito sa akin. Upang makasiguro isunuot ko ang bikini, tinignan ko ang aking sarili sa salamin. Hinagod ko ng tingin sa salamin ng sarili at halos hindi ko na makilala ang itsura ko. I felt totally naked dahil sa sobrang gaan ng fabric nito. My cleavage was showing, pero parang mas kinakabahan pa yata ako sa down part dahil pakaramdam ko masagi lang strings nito ay lalabas na ang kaluluwa ko. I was hesitated if I'm going or not. Maaring huwag na lang ako mag-swimming pero magpapakita pa rin ako. Hindi ba yun nakakahiya? I almost cursed dahil sa hindi malamang gagawin. Bumibilis na nga ang pintig ng puso ko sa kaba. I am not that confident with my body and this bikini was too provocative. Inabot pa yata ako ng halos 1 oras bago nagdesisyong lumabas na. I wore a white bathrobe papunta sa rooftop. Napapanguso ako habang nasa elevator. Bahala na. Pagdating ko doon ay naabutan ko ang malakas na tugtugin at mga hiyaw na tila nagkakasiyahan na. I even heard the sounds of the water na may nagtatalunan sa tubig. Pagkapasok ay agad akong sinalubong ng napakagandang view. Halos mapanganga ako sa ganda. There are 2 glass swimming pools. Magkapareho lamang ang laki. The blue waters were so indulging. Ang mga malalaking bato ay tila nagsisiksikan sa lapag at parang kay sarap iyapak ang paa. Hindi ganoon karami ang tao. May mga foreigners din ako nakikita at nagiinuman. The city lights were so perfect beneath the stars. Kaya siguro gusto nilang magpamadaling araw dito. Ashley Nicole! Bumaba ang tingin ko sa pool kung saan kumuway sina Chef Celine at Vicky. The other kitchen stops were also there. Lahat sila ay halos lumusong na sa tubig dahil mga basa na. Lumapit ako at ngumiti sa kanila. Ang tagal mo naman, kanina pa kaya kami dito? Reklamo ni Chef Celine. She was stunning with her black bikini. Unlike mine, mas grabe ang pagkakalabas ng dibdib niya. Oo nga Ate Ashley. Tara let's na. Paanyaya ni Vicky. Tanggalin mo na yung robo mo. Sigaw ni Chef Celine. I was really hesitant. Nahiya talaga ako. I even stared at the place. May kanya-kanya namang buhay ang mga tao kaya okay lang siguro no? Hinawakan ko ang tali ng suot na roba. Nakita ko pang nakangisi sa akin sina Chef at Vicky at pinanonood pa akong maghubad. At nang mahubad ay nalusaw ang ngisi nila at nagsalubong ang kilay. Bakla ka ng taon oo? Bakit naka-shorts ka? Naiwan pang nakabukas ang bibig ni Chef. Tinignan ko ang sarili ko. I'm wearing her bikini pero nagsuot ako ng short shorts para naman komportable ako. Ayos lang naman ah. Sabi ko, ang KJ mo naman? Saka bawal kaya yan? Hala, hubarin ang shorts. Correct. Malaking check Ate Ashley. Segunda naman ni Vicky. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. There were chanting. Hubarin na yan. Kaya naman napapatingin sa akin ng ilang tao. I felt the burning on my cheeks as I shyly look at them. I bit my lip. Sobrang nakakahiya na kaya naman para matigil na ay hinawakan kong botones ng aking shorts at binuksan niyon. Wow! Halos mapapikit na ako sa hiya. At dahil sa matinding buyo nila ay hinubad kong aking shorts. Itinabi ko iyon kasama ng aking roba. Nang humarap ako sa kanila ay nakatunghay lang sila sa akin na may gulat sa kanilang mga mata. My lips pouted. Ano? Napakunod pa ako ng noo ko. They look ridiculous. Kung ganito magiging reaksyon nila, isusuot ko na lang ang shorts ko kaysa naman na nakakahiyang tingnan pa nila ako. Napailing sina Vicky. Ashley Nicole, ang ganyang katawan, binabandera yan. Huwag kang magtago sa shorts na iyan dahil, girl, pangrampay ang balingkinitan mong katawan. Halos kamuntik na siyang tumili kaya napatawa ako. At least kahit papaano ay nawala ang hiya ko. Sabi nga nila nakakadagdag sa self-confidence ang papuri. At hanggat valid pa, go na lang. Nagsimula akong lumusong sa pool. Hindi pa man din ako nangangalahati sa tubig ay bigla akong tinalamsikan ng tubig ni na Chef Celine. Umiwas ako pero huli na.
Nagbasaan kami kaya napuno ng tawanan ng area namin. Sumali na rin ang iba pang kasama namin sa trabaho. Naging maingay ang night swimming. Minsan ay napapasayaw pa sa masasayang tugtugin. Natatawa na lang ako tuwing nakikita ko ang kakaiba nilang side. Iba rin kasi kapag nasa loob ng trabaho. May ilan sa kanila na medyo wild pala. Hindi ko maiwasang hindi mapahalakhak sa tuwing nagdadive si Vicky at aahon. Kakaiba kasi ang ginagawa niya lalo pa tuwing sasamahan niya iyon ng landi. Tapos magdididikit sa mga lalaki. He seems very happy and funny. Nakakalimutan ko ang pansariling sakit sa pagkakataong ito. Napatingin ako sa langit. Nakakatuwa dahil maraming stars. They look so relaxing and peaceful. Yung tipong kahit nasa gitna ka ng kasawian, iyang mga bituin na iyan ay saksi lang at tahimik na nanonood. I wonder hanggang saan ang limitasyon ng pagmamasid nila. Nalilibang ako sa pagtingin sa langit nang biglang magtalamsikan ng tubig dahil sa pagtalo ng isang tao. Nakita kong umahon sa nabiki at pumunta sa nakalatag na mesa kaya nagsimula akong maglakad para makaahon. Ngunit impit na napatili ako nang biglang may umahon sa harapan ko. Hindi ko siya kaagad nakilala ngunit nang mahimasmasan ay nakahinga ako ng maluwag. Sir Leonard. He brushed his hair slick back at isang pasadang inihilamos ang kanyang muka. He widely smiled at me. Sorry, nagulat ba kita? Bumaba agad ang mga mata ko sa kanyang mapuputi at pantay-pantay ng ngipin. Medyo. Kung hindi nga kita agad nakilala, baka nasampal na kita. Tuwid na sabi ko. Nagpakatotoo lang talaga ako sa kanya dahil sa gulat ko. But he laughed instead. Sorry, kawawa pala mukha ko kung nagkataon. Sabi pa niya. He stared at me. Napangiti na lang ako ngunit nang tumagal na sa 4 na segundo ang titig niya ay nangilabot na ako. So I made my way for excuse. Sige sir, pupunta lang ako kina Vicky. Magalang na sabi ko. Aahon ka na kaagad? Mamaya na. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Pati kasi ang pagbigkas niya ay iba ang hatid sa akin. Medyo gutom na kasi ako sir. I was a bit halted nang lumakad siyang palapit sa akin. Naglakad naman ako palapit sa gilid ngunit isang iglap lang ay naharang na niya ako. He immediately cornered me on the glass. Tiningnan ko siya ngunit ang malapad niyang dibdib ang bumulaga sa akin. Lasing na ba siya? He even had the guts to tilted his head and found my eyes. Bakit parang kailap mo sa akin, Miss Ashley? He whispered. Shit. Lumapit pa ng konti ang mukha niya kaya napatras ang ulo ko. If only hindi lang ako nakulong ay makakaalis pa sana ako but no, both of his hands jailed me. Sir Leonard. I felt the shakiness of my nervous voice. He was too close. Iniyuko ko ang mukha ko dahil sa tindi ng titig niya ngunit iniangat niya ang baba ko sa pamamagitan ng kanyang 2 daliri. Napakaganda mo, Ashley. Hilaw akong napangiti para hindi maging awkward ang paligid pero sadyang iba ang pakiramdam ko. Sa aming gilid ay narinig ko pa ang tukso sa amin ni na Chef Celine. Si Sir Leonard, ang babakod na! Sagaw pa niya. Sunundan pa iyon ng buyo at tuksuhan. Hindi niya iyon nilungon bagkus ay ngumiti pa. Ano ba to? His lean, perfect, chiseled body were almost touching mine. Halos hindi na ako humihinga para lang hindi tumama sa kanyang muka. I'm uncomfortable. Hindi ko natuloy alam ang gagawin. Kaya inangat ko ang aking mga kamay para marahan siyang itulak ngunit hindi pa lumalapat ang mga palad ko na parang kidlat ay isang galit na boses ang nagpahinto sa akin. Leonard! A big mad voice filled our ears. Nilingon ko iyon. Sa aming gilid lamang ay nakatayo si Adam. Rumihistro agad sa akin ang kanyang madilim na mukha. Halos magpang-abot na ang kanyang makakapal na kilay at ang kanyang malalim na mga mata ay nakatingin kay Sir Leonard. Ibinaba ni Sir Leonard ang kanyang kamay sa gilid ko at yung nasa baba ko. He smirked and murmured, Ano na naman ang problema ng Dracula na to? Nilingon niya si Adam. Sir, hindi nagbago ang expression ni Adam. In my office. Now! Mariin niyang sabi. Naglakad siya papunta sa pintuan. Nang mawala ay saka bumalik ang hangin at buhay sa paligid. In the first place, saan ba yun ang galing? Hinarap ako ni Sir Leonard at bumuntong hininga. I gotta go.
Panira ng diskarte tong si Dracula eh. Sabi pa niya. Hindi na ako kumibo at inalalayan pa niya akong umahon. Pumunta ako kina Vicky samantalang umalis naman si Sir Leonard para magbihis. Nag-uusap-usap sila pagkarating ko sa mesa. Parang delubyo mukha ni President. Sabi ng isang staff namin. Kumuha ako ng baso at nagsali ng juice. I remained myself quiet dahil ayokong ipakitang apektado ako. Oo nga, kanina tahimik lang eh. Tapos ilang sandali pa, biglang uminit ang ulo. Nasamid at napaubo ako. Napatingin sa akin si Vicky at hinagod pa likuran ko. Kanina pa siya nandito? Nagkautal-utal pa ako sa pagsasalita. Kumunot ang noo ni Vicky. Nagiinuman sila ni Sir Leonard kanina doon. Itinuro pa niya isang di kalayuan na parte ng rooftop. Kumalabog ang dibdib ko. He was been here all the time. Mula nang dumating ako. Kinutuban ako pero ayokong mag-assume. Bumuntong hininga ako at nanginginig ang kamay na uminom ulit ako ng juice. Lumipas ang isang oras ay yun pa rin ang tumatakbo sa isip ko. Hindi pa rin bumabalik si Sir Leonard. May inuutos kaya yun sa kanya? Pero gabi na. Nang mag-ayang mag-inuman sa chef ay tumanggi na ako. Pagod na rin ako at inaantok na kaya naman nang lumalim na ang gabi ay nagpaalam na akong babalik sa suite ko. Nahirapan akong makawala pero kalauna ay pinayagan din nila ako. Sinuot kong muli ang aking roba. Binitbit ko na lang ang shorts ko at pagkalabas ng lift ay dire-diretso akong pumunta sa suite ko. Ngunit napatingin ako sa suite sa tapat ko nang bumukas iyon at lumabas ang isang chambermaid. May daladalang panlinis. Napansin ko kaagad ang mga bubog sa dustpan niya. Ano nangyari? May hinahon kong tanong. Kilala ko sa mukha ang chambermaid pero hindi ko alam ang pangalan at alam kong ganoon din siya sa akin. Sinarado niya ang pinto bago nagsalita. Si President po, umiinom. Kanina pa nga eh. Panaybasag pa ng mga bote at baso. Bulong niya. Napatingin ako sa pinto. Nagka-problema kaya? What about Sir Leonard? Hindi na yun nakabalik sa itaas. Nang makaalis, ang naglinis ay pumasok na rin ako sa aking suite. Ibinaba ko sa couch ang shorts ko at saka naghanap ng damit pantulog. Nang makahanap ay tumungo ako ng banyo upang makaligo. Ngunit napahinto ako nang may kumatok sa pinto. Kumunot ang noo ko. Naisip ko bigla ang kausap ko kanina at baka may tatanong o ano kaya binuksan ko kaagad ang pinto. But I gasped when I saw Adam. Ang isang kamay ay nakahawak sa hamban ng pinto. Bagya pa siyang nakayuko kaya nag-angat siya ng tingin sa akin. Kumalabog agad ang dibdib ko. President. Inagod niya ako ng tingin bago humakbang papasok sa suite ko. Napaatras ako dahil parang kinukulong niya ako sa kanyang mga titig pero nagising ang diwa ko nang isara niya ang pinto. May kailangan ka ba? Gabi na kasi. Kabado kong sabi. Naamoy ko ang alak mula sa kanyang hininga. He's drunk. Humakbang siyang palapit sa akin. Hindi bumibitaw ng titig. His jaw clenched. Napalunok ako sa tindi ng kaba ko. Don't show too much of your skin. But you already did. He huskily said. I gulped. I don't know why but I sensed fear on his mad voice. Humakbang siyang papalapit sa akin nang hindi pinuputol ang kanyang nakakapasong titig. Inch by inch, I felt the chill scent through my spine by his stairs. I swallowed hard. Napaatras ako. Ramdam na ramdam ko ang pagwawala ng puso ko. Yung halos, ang kulang na lamang ay kumawala ito sa aking dibdib. Tanatagan ko ang aking sarili at to make him, trying to use my bravery. President Paliaga, gabi na po at mukhang nakainom po kayo. Hindi siya natinag. Patuloy ang mariin niyang pagtitig at humakbang pang muli. Lumikot ang aking mata at napatingin sa paligid. What's wrong with him? I unconsciously held the rope of my bathrobe. Napadiin ang hawak ko doon at tila ko kumukuha ng lakas. He devilishly gave me a smirk. Naniningkit ang mga mata ko sa kanya but he suddenly grabbed my waist and pushed me to the wall. Kumabog ang dibdib ko sa pinaghalong gulat at takot sa ginawa niya. I lost the rhythm of my breathing. Adam, ano? He savagely kissed my lips. Nalaki ang aking mga mata. Hindi ako nakagalaw sa gulat. He forcefully brushed his lips and sucked mine.
Hindi ko na maramdaman ang aking sarili. Itinutulak pa niya ang katawan niya sa akin. When I gained my senses, humawak ako sa kanyang balikat at sinubukang itulak siya. Iniiwas ko ang aking muka sa kanya pero ginamit niya ang kanyang mga kamay para iperme ang aking panga. He was too strong. Wala akong sapat na lakas para itulak man lamang siya. He kissed me like he was so hungry. I can literally taste the liquor he drank, but why does it tasted sweet for me? Nagulat ako nang maramdamang tinanggal niya sa pagkakatali ang suot kong roba. Inilihis niya ito mula sa aking kanang balikat. Alam kong sinadya niya iyon kaya tumigil siya sa paghalik at tiningnan ako. He didn't move. His breath fanned my face. Ramdam ko ang pangangapal ng aking labi. He was pointing. You don't have idea how mad I was when I saw you only wearing this little bikini of yours. He huskily said. Tumaas ang kamay niya at marahan na hinaplos ang balikat ko. I felt the heat from his calloused palm. Ilang beses niya iyong hinaplos hanggang sa tumaas ang palad niya at napunta sa aking labi. Samot-saring pakiramdam ang nararamdaman ko but in the first place, bakit niya ito ginagawa sa akin?